Problemado sa pag-ibig, pamilya, o nahihirapang hanapin ang sarili? Huwag mag-atubili dahil may nakikinig sa'yo. Love Me, Kathy G. This story is from Michael. Dear Kathy G. Magandang araw, Kathy G, at isang mapagpalang bagong taon sa ating lahat. Ako nga pala si Michael, 21 years old, kasalukuyan akong estudyante at balut vendor. Panganay ako sa magkakapatid at mula pa noon, sanay na akong tumulong sa aking mga magulang. Lalo na sa pagtitinda sa mga tiyangge para masuportahan ang pag-aaral naming magkakapatid. Araw-araw po ako nakikinig sa inyong programa. Kayo po ang lagi kong napapakinggan at nagsisilbing aral ang mga payo na naririnig ko mula sa inyo, Kathy. Kaya naisipan ko na ring sumulat at ibahagi ang aking kwento. Isang kwentong hanggang ngayon na hindi ko pa rin makalimutan. Ito po ay tungkol sa isang karanasan ko last December 2025. Panahon ng kasiyahan, kaliwat kanan ng tao sa labas. Maraming namimili kaya paldo ang bentahan namin ni nanay. Halos araw-araw ubos ang mga paninda sa tiyangge, Kathy. Mula sa sari-saring gamit hanggang sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga tao. Ay mabilis ding naubos. Masaya ang lahat. Pagod, oo. Pero masarap ang pagod kapag alam mong may inuuwi kang kita at naitutulong sa pamilya. Para akong may pag-asang bitbit para sa kinabukasan ng mga kapatid ko. Hindi ko akalain sa gitna ng kasiyahan ng Disyembre, Kathy, doon ko rin mararanasan ang isa sa gabing hindi ko malilimutan. Isang gabing akala ko'y ordinaryo lang, pero tuluyan palang mag-iiwan ng takot at alaala na hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa akin. Isang gabi, pagkatapos kong magbenta ng balot, dali-dali akong pumunta sa merkado. Suki na kami doon, Kathy, dahil lagi kami bumibili ng bulto-bulto. Dala ko ang lahat ng kinita namin sa araw na yon. Hindi na rin masama dahil naubos ang lahat ng paninda at may kalakihan ang kinita namin ni nanay. Pagbaba ko ng jeep, tumawid ako sa madilim na overpass papuntang palengke. May mga tao rin na naglalakad pero malayo at kaunti lang. Kathy, biglang may naramdaman akong parang may sumusunod sa akin. Bago ko pa man ito lingunin, natutukan na ako ng patalim sa likod. At may isa pang lalaking sumalubong at hinawakan ang kaliwa kong kamay. Sobrang takot ko nung gabing yun, Kathy. Na-hold up ako. Wala akong nagawa kundi ibigay ang lahat ng kinita ko at mas pinipili kong iligtas ang sarili ko. Hinawakan at kinapkapan ako kaya wala na akong lakas pa para lumaban. Pagkatapos nila makuha ang pera, mabilis silang tumakbo palayo. Ako naman, umiiyak, nanginginig at hindi man lang makasigaw o makahingi ng tulong dahil sa gulat at trauma. Wala silang iniwan, kahit piso, Kathy. Pati cellphone ko ay tinangay kaya wala akong choice kung hindi maglakad pabalik. Hindi ko alam kung paano ko uuwi nung gabing yon dahil wala na akong pamasahe. Hindi ko na rin alam kung paano ko sasabihin sa nanay ko ang nangyari. Pagdating ko sa bahay, nakita ni nanay na umiiyak at namumutla ako, Kathy. Tinanong niya ako kung ano daw ang nangyari sa akin. Hinanap niya rin kung nasaan ang mga pinamili ko. Nung una akala ko magagalit si nanay sa akin, pinakalma muna niya ako bago ako magkwento. Ilang minutong makalipas, sinabi ko kay nanay ang totoong nangyari, Kathy. Akala ko, Kathy, doon na matatapos ang lahat. Akala ko wala na akong mukhang ihaharap sa pamilya ko. Yakap ang sinalubong sa akin ni nanay. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang mga kamay habang paulit-ulit siyang nagpapasalamat dahil walang nangyari sa akin na masama.
Doon ako tuluyang napahagulgol. Pero sinisisi ko pa rin ang sarili ko, Kathy. Dapat hindi ko binigay ng ganun-ganun lang ang pera. Buong gabi akong hindi nakatulog sa takot at konsensya at paulit-ulit. Sa isip ko ang tanong, bakit ko ba agad ibinigay? Bakit hindi ako tumakbo? Bakit hinayaan ko lang? Nawalan kami ng puhunan. Paano na lang ang pambili ng balot at mga paninda? Yung perang hawak ko nung gabing yun, Kathy, doon na sana iikot ang negosyo namin. Yun na sana ang pambili ng paninda sa mga susunod na araw at pang Noche Buena namin. Walang handa ng Pasko na yon, Kathy. Walang bagong damit at mga kapatid ko at mesang puno ng pagkain. Tahimik ang bahay dahil wala kaming maipanghain sa hapag. At sa bawat tingin ko sa mga kapatid ko, parang may kutsilyong bumabaon sa dibdib ko. Pakiramdam ko, ako ang may kasalanan ng lahat. Sinisisi ko ang sarili ko kung bakit ko ba dinala lahat ng pera. Kung bakit hindi ako nag-ingat. Kung bakit ako ang panganay pero ako pa ang naging dahilan ng maghihirap ang sitwasyon namin. Kahit hindi nagsasalita si Nanay Kathy, ramdam ko ang lungkot niya. Hindi niya ako sinisisi, pero mas masakit pala kapag sarili mo ang humahatol sa'yo. Tuwing gabi iniisip ko kung paano ko babawiin ang nawala ko. Kaya ko ba, Kathy? Hanggang ngayon, dala ko pa rin ang bigat ng gabing yon. Hindi ko siya makalimutan, Kathy. Sana po ay matulungan niyo ako na mapanatag at kung anong dapat kong gawin. Nahihirapan akong isipin kung ano bang pwede kong gawin para makabawi kay nanay at sa mga kapatid ko. Hanggang dito na lamang po. Lubos na nagpapasalamat. Michael. Love Me, Kathy G.